Baka gaya ka ng ibang senior na dati ay kayang-kaya ang umakyat ng hagdan, magbitbit ng 1 galon ng tubig, o magwalis ng buong bakuran nang hindi hinihingal. Pero ngayon, isang hakbang paakyat para kang may dalang sako ng bigas. Isang galaw lang ng braso, parang may humihila sa kalamnan mo. Tapos mapapaisip ka, normal lang siguro to, matanda na rin naman ako. Pero alam mo bang ayon sa mga eksperto, hindi ito basta normal? At higit sa lahat, hindi rin ito kailangang tuluyang tanggapin. Ang panghihina ng kalamnan habang tumatanda ay may tawag sa agham, sarcopenia. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming senior ang biglang nagiging dependent sa iba. Sa pag-upo, sa pagbuhat, sa simpleng pagtayo. Ayon sa global studies, higit 50 milyong matatanda ang naaapektuhan nito sa buong mundo. At sa Pilipinas, baka isa ka na rin sa kanila at hindi mo lang alam ang pangalan ng kalabang ito. Pero narito ang magandang balita. Sabi ng mga bagong pag-aaral, ang panghihina ay hindi palaging bahagi ng pagtanda. May mga senior na edad 70, 80 pataas na mas malakas pa kaysa sa ilang 40 anyos. At ang sikreto nila, mga simpleng ugali na ginagawa araw-araw. Oo, hindi mo kailangang magbuhat sa gym, hindi mo kailangang uminom ng sangkatutak na gamot. Ang kailangan mo lang ay 7 makapangyarihang ugali na suportado ng siyensya at ginagawa ng mga tinatawag na super senior. Sa videong ito, isisiwalat namin ang 7 gawin ng mga matandang hindi lang malakas, kundi independent pa rin kahit 80 taon na sila. At bago matapos ang video, may isang bonus na ehersisyo rin kaming ibabahagi na sobrang simple pero madalas nakakalimutan. Kung isa ka sa mga senior na gusto pa ring maramdaman ang dating lakas, manatili ka rito. Baka ito na ang simula ng pagbawi mo sa katawan mong matagal mo nang hinahanap. Kung nararamdaman mo rin ang panghihina o may sariling karanasan ka tungkol dito, i-type mo sa comments. Baka makatulong iyon sa iba ring senior na nakakaranas ng parehong bagay. Isang resistance training, kwento ni Lola Adela. Si Lola Adela ay 73 anyos na taga Bulacan. Dati siyang masigla, maaga gumigising para magwalis sa harap ng bahay, magluto ng almusal para sa kanyang mga apo at mamalengke tuwing umaga. Pero nitong mga huling taon, napansin niyang unti-unti siyang nanlalambot. Isang araw, habang sinusubukan niyang tumayo mula sa mababang bangko, bigla siyang nadulas at napaupo ulit. Doon niya naramdaman, may mali. Ano ba to? Hindi ko na kaya kahit tumayo ng mag-isa? Ang tanong niya sa sarili. Akala niya normal lang ang panghihina. Akala niya dahil matanda na siya, tanggapin na lang ang ganitong kondisyon. Pero napansin ng kanyang apo na si Mara na lalong lumalalim ang pagka-inactive ni Lola. Kaya isang araw, binigyan siya ng simpleng resistance band at sinabing, Lola, subukan mo to habang nanonood ka ng paborito mong teleserye. Nung una, tinawanan lang ito ni Lola Adela. Pero isang hapon habang nagpapahinga, sinubukan niyang iunat ang mga binti niya gamit ang bandang yon. 1 minuto lang. Kinabukasan, ginawa niya ulit. Pagkalipas ng 1 linggo, napansin niyang mas madali na ang pagtayo mula sa upuan. Pagkatapos ng 1 buwan, nagagawa na niyang maglakad sa palengke ng hindi humihingal. Sabi nga niya, parang may na-activate ulit sa katawan ko. Ang tawag dito sa siyensya ay progressive resistance training. Isang simpleng paraan ng pag-iensayo na kahit mga senior ay pwedeng gawin sa bahay. Hindi mo kailangang mag-gym. Kahit simpleng pag-push sa pader, pag-angat ng mineral water bottle o paggamit ng band tulad ni Lola Adela ay sapat na para simulan ang pagbawi ng lakas ng kalamnan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Alabama, mga matatandang nagsimula ng resistance training kahit 70 o 80 anyos na ay nagkaroon ng 35% na pagtaas sa lakas at 3 pounds ng bagong muscle mass sa loob lang ng 12 linggo. At hindi lang iyon, bumuti rin ang memorya, balanse at blood sugar levels nila. Isipin mo,
Sa 3 buwang paggalaw, parang bumata ulit ang katawan. Ang sikreto sa resistance training ay hindi kung gaano kabigat ang binubuhat mo, kundi kung paano mo hinahamon ang sarili mo unti-unti. Sa siyensya, ito ang tinatawag na progressive overload. Halimbawa, ngayong linggo, 3 beses kang tumayo at umupo sa bangko. Sa susunod na linggo, gawing 5. Sa susunod pa, dagdagan ng simpleng arm lift gamit ang tubig bote. Ang katawan mo ay parang tanim. Kapag diniligan mo, tutubo. Kapag pinabayaan, malalanta. Ang isang mahalagang technique sa resistance training para sa matatanda ay ang eccentric movement o ang unti-unting pagbaba ng timbang. Halimbawa, imbes na mabilis na bumaba mula sa upuan, dahan-dahan mong ilalapat ang katawan mo. Ito'y mas mabisa sa pagpapalakas ng kalamnan nang hindi sumasakit ang kasukasuan. At kung nag-aalala kang baka makasama ito sa iyo, huwag kang mag-alala. Ang pinakamagandang paraan ay simulan sa kaya mo. Kahit 2 beses lang sa isang linggo, 10 hanggang 15 minuto kada sesyon ay malaking bagay na. Pwede ka ring humingi ng tulong sa barangay health worker o simpleng manood ng step-by-step video sa gintong edad. Dahil gaya ni Lola Adela, kaya mo ring bumalik sa lakas na akala mo'y nawala na. 2 tamang oras ng pagkain ng protina, protein timing. Alam ng karamihan sa atin na mahalaga ang protina para sa ating mga kalamnan. Kaya nga karamihan sa mga senior ay sinisigurong may karne, itlog o isda sa kanilang hapunan. Pero alam mo ba na kahit sapat ang protinang kinakain mo, kung mali ang oras, halos wala pa ring epekto ito sa pagpapalakas ng katawan mo? Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Nutrition, karamihan sa matatandang Pilipino ay kumakain ng halos lahat ng protina nila sa hapunan. Isang malaking serving ng ulam, sinigang na baboy, adobo o pritong isda. Pagkatapos ng buong araw na halos walang laman ang tiyan, kundi tinapay o kape. Ang tawag dito ng siyensya ay anabolic resistance. Isang kondisyon kung saan ang katawan ng matatanda ay hindi na mahusay sa paggamit ng protina para gumawa ng bagong kalamnan. Paano ito maayos? Ang solusyon, hatiin ang protina sa bawat pagkain sa buong araw. Oo, simple lang. Imbes na isang bagsakan sa gabi, hatiin sa almusal, tanghalian at hapunan. Ayon sa mga eksperto, ang optimal na dami ng protina kada kain ay nasa 25 hanggang 30 gramo at mas epektibo ito kung ginagawa bawat 3 hanggang 4 na oras. Halimbawa, almusal, 2 itlog plus 1 na tasang Greek yogurt. Tanghalian, 1 filet ng isda plus munggo. Hapunan, chicken breast plus gulay na may tofu. Kapag ganito ang sistema mo, ang katawan mo ay mas may pagkakataon na gumawa ng kalamnan buong araw. At ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Texas, ang mga senior na sumunod sa ganitong eating pattern ay nagkaroon ng 2 pulgada ng bagong muscle mass kahit walang binagong ehersisyo o lifestyle. Ang katawan natin ay parang nagtatrabahong construction worker. Kung bigla kang magsusupply ng maraming semento sa isang huling oras, hindi niya magagamit lahat ito. Pero kung paunti-unti mong binibigay sa tamang oras, mas may nagagawa, mas solid ang resulta. Ganito ang epekto ng tamang protein timing. Mahalaga rin ang kalidad ng protina. Hindi lahat ng protina ay pantay. Ang high-quality proteins ay yung may sapat na amino acids para sa muscle growth. Halimbawa, hayop na pinanggalingan, itlog, isda, manok, gatas. Plant-based, lentils, munggo, tofu, edamame, mas mababa ang quality pero pwedeng paghalu-haluin. Isa pang pagkakamali ng marami ay ang kumain ng protina na walang sapat na calories. Halimbawa, uminom ka ng protina shake pero wala kang kanin o gulay. Anong problema rito? Kung walang sapat na enerhiya ang katawan mo, gagamitin niya ang protina bilang fuel imbes na muscle building material. Sayang. Kaya mas mainam pa ring siguraduhin na bawat pagkain ay may balanced mix. Protina plus carbohydrates plus healthy fats. Para sa mga senior na may problema sa gana sa umaga,
Subukan ng protina sa inumingan nyo. Milkshake na may powdered protein, banana, peanut butter at gatas. Masarap, madali at hindi nakakabigla sa tiyan. Kung lagi mong sinasabi na, pero kumakain naman ako ng protina, baka ang tanong ay, saang oras ka kumakain at gaano kadalas sa isang araw? Dahil ayon sa siyensya, ang timing ang isa sa pinaka-underrated pero sobrang epektibong paraan para bumalik ang lakas ng mga matatanda. Hindi kailangang dagdagan, basta ayusin lang ang oras. Minsan, hindi mo kailangang kumain ng marami, kailangan mo lang kumain ng tama. 3 vitamin D sa K2 magka-partner para sa lakas. Maraming senior ang umiinom ng multivitamins araw-araw, pero kakaunti lang ang may ideya kung gaano kahalaga ang tamang level ng vitamin D sa katawan. Ayon sa mga eksperto sa Harvard Medical School, ang vitamin D ay hindi lang para sa buto. Ito rin ay direktang nagpapagana sa genes na responsable sa paglaki at pagsasaayos ng ating kalamnan. Kaya kung mababa ito, humihina rin ang katawan mo kahit gaano pa karami ang protina o ehersisyo mo. Ang problema, mahigit 80% ng matatanda sa buong mundo ay kulang sa vitamin D. At sa Pilipinas, mas pinalalala ito ng ilang mga ugali, bihirang magpaaraw, laging nasa loob ng bahay, at mahina ang gana sa pagkain ng pagkaing mayaman sa bitamina. Ayon sa JAMA Internal Medicine, ang mga senior na may sapat na level ng vitamin D ay may 25% na mas malakas na kalamnan kumpara sa mga kulang. Pero hindi lang ito tungkol sa vitamin D. May isa pang mahalagang partner na kailangan nito para maging epektibo, ang vitamin K2. Ito ang tumutulong na mailipat ang calcium sa tamang lugar, sa buto at kalamnan, hindi sa ugat. Kapag mataas ang vitamin D pero mababa ang K2, may posibilidad na maipon ang calcium sa arteries, na maaaring magdulot ng panganib sa puso. Saan ito makukuha? Para sa vitamin D, araw sa bandang alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, 15 hanggang 20 minuto araw-araw. Fatty fish tulad ng tamban, salmon, galunggong. Itlog, fortified milk, at supplements kung nireseta ng doktor. Para sa vitamin K2, fermented food tulad ng kesong puti, natto, miso at tsara, atay ng manok, mantika mula sa hayop. Kung iniisip mong kailangan mo ba talaga ng supplement, ang sagot ay depende sa resulta ng blood test. Pero ayon sa maraming pag-aaral, karamihan sa matatanda ay nangangailangan ng 2,010 hanggang 4,000 IU ng vitamin D kada araw para maabot ang ideal level. At kung gusto mong matutunan pa ang ganitong mga simpleng paraan para mapanatiling malakas ang katawan mo kahit 60, 70 o 80 ka na, mag-subscribe ka na sa Gintong Edad. Dito sa channel na to, hindi lang basta payo, kundi gabay para makagalaw ka pa ng may tiwala sa sarili. Sa huli, tandaan mo, hindi sapat na basta may iniinom kang bitamina. Dapat alam mo kung kailan ito kailangan at kung paano ito gumagana sa katawan mo. Vitamin D at K2, 2 simpleng nutrient na pwedeng maging sandata mo para manatiling matatag, tuwid at malakas. 4 na inflammation, tahimik na kalaban ng lakas. Akala ng marami, kapag sumasakit ang katawan o mabilis mapagod, dahil lang sa katandaan. Pero ayon sa mga eksperto mula sa Tufts University, may isa pang salarin na madalas hindi napapansin, inflammation. Hindi ito yung biglaang pamamaga kapag may pilay. Ito yung tahimik pero tuloy-tuloy na pamamaga sa loob ng katawan na unti-unting sumisira sa kalamnan. Ang tawag ng mga siyentipiko dito ay inflammaging, low-grade chronic inflammation na lumalala habang tumatanda. Ayon sa pag-aaral, ang mga matatanda na may mataas na inflammation markers ay 3 beses na mas mabilis mawalan ng muscle mass kaysa sa mga may mababang level. Ibig sabihin, kahit anong protina ang kainin mo, kahit anong ehersisyo ang gawin mo, kung mataas ang inflammation mo,
parang nauuwi lang sa wala. Isang halimbawa si Mang Erning, 76 na anyos. Dati siyang aktibo, mahilig mag-ayos ng mga sirang silya sa barangay. Pero nitong mga huling taon, halos ayaw na niyang bumangon sa kama. Reklamo niya, "Hindi naman ako laging pagod, pero pakiramdam ko para akong may lagnat araw-araw." Nang suriin siya sa clinic, mataas pala ang inflammatory markers niya. Kaya inirekomenda ng doktor ang ilang simpleng pagbabago. Ayusin ang tulog, iwasan ang matagal na puyat, at kumain ng mas maraming gulay at fermented foods. Pagkalipas ng 2 buwan, nagsimula nang bumalik ang dating sigla ni Mang Erning. Ayon sa siyensya, may 4 na pangunahing paraan para mapababa ang inflamasyon. Tamang tulog. Matulog sa parehong oras gabi-gabi at siguraduhing madilim ang silid. Ayon sa research, ang kulang sa tulog ay nagpapataas ng inflammation hormones hanggang 40%. Kalusugan ng tiyan. Ang mga pagkaing may probiotics tulad ng yogurt, kefir, atsara at miso ay tumutulong sa gut health. Kung ayos ang bituka, ayos din ang buong katawan. Moderate na ehersisyo. Hindi kailangang intense. Araw-araw na 20 hanggang 30 minutong paglalakad, simpleng stretching at ilang bodyweight exercises ay sapat na. Iwasan lang ang sobra-sobrang workout na pwedeng magpalala ng inflammation. Anti-inflammatory na pagkain. Fatty fish tulad ng salmon, turmeric, omega-3 supplements, berries, green tea, at virgin olive oil ay ilan sa mga subok na panlaban sa inflammation. Ayon sa isang pag-aaral sa University of California, ang mga senior na kumain ng ganitong pagkain araw-araw ay nagpakita ng 29% na pagbaba ng inflammation markers sa loob ng 12 linggo. Hindi mo kailangang baguhin agad lahat. Pwede mong simulan sa isang pagbabago tulad ng paglalakad tuwing umaga o pag-inom ng turmeric tea bago matulog. Ang mahalaga, huwag mong isantabi ang mga simpleng pananakit ng katawan. Baka hindi lang pagod. Baka senyales na ito na ang katawan mo ay palihim ng lumalaban. At kung gusto mong lumaban pabalik, ang unang hakbang ay ayusin ang loob bago ang labas. 5 hormetic stress, kaunting stress para sa matibay na katawan. Kapag naririnig natin ang salitang stress, agad nating iniisip na ito ay masama, nakakapagod, nakakabawas ng lakas at nagdudulot ng sakit. Pero ayon sa mga eksperto mula sa Buck Institute for Research on Aging, may klase ng stress na hindi sumisira, bagkus, nagpapatibay. Ang tawag dito ay hormetic stress. Ano ba ito? Ang hormetic stress ay mga kontrolado at panandaliang stress na sadyang ginagawa para sanayin ang katawan. Para itong ehersisyo, oo, nakakapagod sa una. Pero kapag paulit-ulit mong ginagawa, tumitibay ka. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga senior na regular na nag-i-engage sa ganitong uri ng stress ay may mas matibay na kalamnan, mas malakas na katawan at mas aktibong metabolismo kahit sa edad 80 taon pataas. May 3 uri ng hormetic stress na pwedeng gawin ng mga matatanda. Isang cold exposure o malamig na tubig. Ayon sa isang Finnish study, ang mga taong nagsasauna o naliligo ng malamig na tubig 4 hanggang 7 beses kada linggo ay may 40% na mas mababang muscle loss kumpara sa mga hindi gumagawa nito. Kahit 30 hanggang 60 segundo lang ng malamig na tubig sa dulo ng paliligo ay sapat na para i-activate ang tinatawag na heat shock proteins, mga proteinang tumutulong sa pag-ayos at pagprotekta ng muscle cells. 2 intermittent fasting o oras ng pagkain. Ang simpleng pagkain sa loob lang ng 80 oras kada araw ay tumutulong sa tinatawag na autophagy, isang natural na proseso kung saan nililinis ng katawan ang mga sirang cells, kabilang na ang mga humihinang kalamnan. Sa mga pag-aaral, ang intermittent fasting ay nagpakita ng 10% pagtaas sa mitochondrial function sa muscle cells ng matatanda sa loob lang ng 12 linggo. 3 isometric contractions o maikling muscle effort.
Hindi mo kailangang magbuhat ng mabigat. Sa halip, pwede mong idiin ang palad mo sa dingding ng buong lakas ng 5 hanggang 10 segundo. Ang tawag dito ay overcoming isometrics. Ang ganitong klaseng effort, kahit maikli, ay nagsisend ng malalakas na signal sa kalamnan para manatiling aktibo at malakas. At dahil walang galaw, hindi rin delikado sa kasukasuan. Importante sa lahat ng ito ay kontrolado at panandalian lang ang stress. Hindi ito dapat nagpapatuliro o nagpapahapo, kundi parang pagsasanay lang ng katawan. Sa bawat stress episode, may kasunod na pahinga. At doon nangyayari ang tunay na pagbuo ng lakas. Kung senior ka na at iniisip mong, baka mapagod ako, tandaan mo, hindi mo kailangang simulan ng biglaan. Simulan mo sa kaya mo. Isang baso ng malamig na tubig pagkatapos maligo. Pagkain lang tuwing alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Pagdiin sa dingding ng 5 segundo habang nakatayo. Maliliit man ang mga hakbang na ito, pero ayon sa siyensya, ito ang mga sikreto ng mga 80 anyos na mas malakas pa sa ilan na nasa 40. Ang katawan, kahit matanda na, ay marunong pa ring tumibay basta tama ang paraan ng pagsasanay. 6 na micronutrients, maliit pero makapangyarihan para sa lakas ng kalamnan. Karamihan sa mga matatanda ay iniisip na sapat na ang pagkain ng protina o pag-eehersisyo para mapanatili ang lakas ng katawan. Pero ayon sa mga eksperto mula sa Tufts University, kahit gaano ka pa kasipag kumain o gumalaw, kung kulang ka sa ilang mahahalagang micronutrients, mawawala pa rin ang iyong lakas. Ang mga micronutrient ay mga bitamina at mineral na hindi madalas napapansin pero napakahalaga sa pagsasaayos ng kalamnan, pagproseso ng protina at sa mismong koneksyon ng utak at katawan. At sa katotohanan, mahigit 70% ng matatanda ang kulang sa mga ito. 3 pangunahing micronutrients ang madalas kulang sa mga senior. 1. Magnesium. Tinatawag itong the forgotten electrolyte. Mahalaga ito sa higit sa 300 proseso sa katawan, kabilang na ang muscle contraction. Kapag mababa ang magnesium, mabilis kang mapagod, humihina ang grip mo, at parang walang laman ang mga braso at binti mo. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga senior na may sapat na magnesium ay may 30% mas malakas na grip strength at mas mataas ang physical performance. Makukuha ito sa malalalim na berde ng gulay tulad ng kangkong at spinach. Mani, buto ng kalabasa, dark chocolate, supplement na magnesium glycinate o threonate, mas madaling i-absorb. 2. Vitamin B12 methylated form. Ang kakulangan sa B12 ay hindi lang nakakaapekto sa memorya, nakakaapekto rin ito sa muscle control. Ang masama, habang tumatanda, bumababa ang kakayahan ng tiyan na i-absorb ang B12. Mas lumalala pa ito kung umiinom ng metformin o antacid na madalas ay maintenance ng mga senior. Ang solusyon, subukan ang methylcobalamin, hindi ang ordinaryong cyanocobalamin. Kumain ng itlog, atay, sardinas. Kumonsulta sa doktor para sa tamang dosage. 3. Zinc, selenium at chromium. Bagaman kilala bilang trace minerals, napakahalaga ng mga ito para sa insulin sensitivity at tamang transportasyon ng nutrients papunta sa kalamnan. Sa isang 5 taong pag-aaral, ang mga senior na may sapat na level ng trace minerals ay may 22% na mas mataas na muscle retention kaysa sa mga kulang. Kung nagdadalawang isip ka kung kailangan mo ba ng supplements, ang pinakamahusay na paraan ay blood testing. Doon mo malalaman kung alin ang kulang sa'yo. Pero kahit wala pang test, pwede ka nang magdagdag ng mas sustansyang pagkain sa araw-araw. Ang sikreto ng mga super senior ay hindi lang nasa big moves, nasa mga maliliit na bagay na ginagawa nila ng tuloy-tuloy. Kahit isang kutsarang buto ng kalabasa kada araw o isang itlog tuwing almusal ay may epekto sa katatagan mo. Tandaan, hindi kailangan ng mamahaling multivitamin.
Ang kailangan mo ay ang tamang nutrients sa tamang anyo at sa tamang dami. Ang mga maliliit na micronutrient, kapag pinagsama at ginamit ng tama, ay pwedeng maging tunay na sandata mo sa pagbawi ng lakas, tibay at tiwala sa sarili. 7 ugnayan ng utak at kalamnan, ang hindi alam ng marami. Kapag iniisip natin ang pagpapalakas ng katawan, agad nating naiisip ang pagkain, ehersisyo o mga bitamina. Pero alam mo ba na kahit kumpleto ka sa protina at supplements, kung hindi maganda ang koneksyon ng utak mo sa iyong mga kalamnan, babagal pa rin ang lakas mo? Ang tawag ng siyensya dito ay neuromuscular connection. Ito ang ugnayan sa pagitan ng utak mo at ng mga kalamnan, para bang ito ang kuryente na nagbibigay ng utos para gumalaw ka, tumayo o sumalo ng balanse kapag natapilok ka. Sa pagtanda, unti-unting humihina ang koneksyon na ito. Ayon sa mga eksperto mula sa University of Michigan, maraming senior ang nawawalan ng kontrol sa katawan hindi dahil mahina ang kalamnan, kundi dahil mahina ang signal mula sa utak papunta sa kalamnan. Pero may magandang balita, may mga paraan para mapanatili at mapasigla muli ang koneksyon na ito. At ang ilan sa mga ito, baka ginagawa mo na o baka kaya mong simulan ngayon din. Isang koordinasyon na ehersisyo, hindi kailangang intense. Kahit simpleng sayaw, tai chi, o kahit paglalaro ng pingpong ay makakatulong. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020, ang mga matatanda na nag-practice ng koordinasyon 2 beses kada linggo ay may 31% na mas malakas na neuromuscular connections kumpara sa mga naglalakad lang o nagbubuhat ng weights. Ang sikreto, sa tuwing gumagalaw ka sa pattern, halimbawa, kaliwa-kanan, harap-likod, ikot-ikot, pinapalakas mo ang kuryente ng utak papunta sa kalamnan. 2 breathing exercises. Ang simpleng box breathing, inhale 4 na counts, hold 4, exhale 4, hold 4, ay nagpapagana sa vagus nerve na tumutulong sa koordinasyon. Kahit 5 minuto lang kada araw ay nakakatulong sa mas magandang kontrol ng katawan. 3 isip at katawan sabay na pinapagana. Ayon sa Columbia University, ang mga senior na aktibo sa pag-iisip, nagbabasa, nagsusulat, naglalaro ng board games o puzzle, ay may mas matibay na muscular control. Bakit? Dahil magkakaugnay ang utak at kalamnan sa maraming neural pathways. Kapag aktibo ang isa, nadadamay ang isa. 4 na suporta ng ilang nutrients. May mga bitamina at compounds din na tumutulong sa ugnayang ito. Alpha-lipoic acid, acetyl L-carnitine, methylated B1 benfotiamine, huperzine A mula sa Chinese club moss. Hindi mo kailangang bilhin lahat ito, pero ang simpleng malalim na paghinga, simpleng sayaw, at paggamit ng isipan araw-araw ay sapat na para mapanatiling buhay ang koneksyon ng katawan mo. Tandaan, kahit malakas ang katawan mo, kung hindi sapat ang koneksyon sa utak, para ka ring may kotse na walang susi. Pero ang magandang balita, pwede mong sanayin ulit ang sistema mo. Maliit na galaw, isang pag-indak sa musika, isang simpleng ehersisyo habang may iniisip. Ito ang mga gawing hindi mo inaakalang kayang magpanumbalik ng kontrol, kumpiyansa at lakas mo kahit sa edad 80 taon pataas. Bonus, isang simpleng galaw. Kada umaga, muscle memory booster sa loob ng 2 minuto. Pagmulat ng mata mo sa umaga, bago ka pa man bumangon, may isang simpleng ritual na pwedeng maging sandata mo laban sa panghihina. Ang tawag dito ng mga eksperto ay muscle priming, isang uri ng maagang pag-activate ng kalamnan at utak bago magsimula ang araw. Hindi mo kailangan ng gamit, ng espasyo o ng instructor. Ang kailangan mo lang ay ang sarili mo at 2 minuto. Ganito ang gawin mo. Una, humiga ka pa rin habang nakaharap sa kisami. Itaas mo ng dahan-dahan ang 2 braso habang humihinga ng malalim. Sa bawat pag-angat, isipin mong ginigising mo ang katawan mo. 1, 2, 3. Ulitin mo ito ng 5 beses. Ikalawa,
Umupo ka sa gilid ng kama. Ipatong ang mga palad sa ibabaw ng kutsyon o dingding sa tabi at idiin ito ng buong lakas sa loob ng 10 segundo. Ramdam mo dapat ang pag-igting ng braso, balikat at dibdib. Bitaw. Ulitin ng 2 beses. Pangatlo, tumayo ka pero huwag basta tumayo. Gamitin ang mga hita at binti mo parang dahan-dahang nag-squat. Ilang segundo lang pero may epekto ito sa buong araw mo. Ayon sa mga pag-aaral, ang ganitong galaw kada umaga ay tumutulong sa muscle memory. Ang kakayahan ng katawan mong maalala kung paano maging matatag, balansyado at alerto. Hindi ito ehersisyo. Ito ay paalala sa katawan mo kung sino ka pa rin, isang senior na lumalaban, gumigising at pinipiling lumakas. Sa 7 ugaling ito, malinaw ang mensahe. Ang pagtanda ay hindi dahilan para mawala ang lakas. Hindi mo kailangang bumalik sa edad 40 para muling makagalaw ng may tiwala. Kailangan mo lang ang tamang kaalaman, simpleng aksyon at konting sipag, araw-araw. Kung may natutunan ka, huwag mong sarilihin. Ibahagi mo ito sa kapwa mo senior, baka siya rin naghahanap ng sagot. Mag-iwan ka ng komento, alin sa mga ugaling ito ang sisimulan mo bukas, at mag-subscribe sa Gintong Edad para masundan mo ang susunod na hakbang tungo sa mas matibay, mas masiglang sarili. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi lang sa katawan, nasa desisyon mo ring lumaban kahit padahan-dahan.